Dito muna tayo sa approval ratings, no? Um, ayun nga. Approval ratings nila President Marcos at VP Sara Duterte bumaba. Okay. Unang-una, ano ba yung mga nakikita niyong dahilan kung bakit bumaba? And bakit nga bumaba? And what do you think of the timing ng pagbaba ng kanilang approval ratings? Well, talagang matutukoy natin yung dahilan kung bakit dito sa mga apat na opisyal na pinamataas na opisyal mababa sa mayorya. Maliban sa isa, yung Senate President si Chis Escudero, ang approval at trust nila. Kasi nga, dahil na itong nakaraang 3 buwan, ay medyo napakagulo na ng politika sa ating bansa. At wala naman sigurong bansa na masisiyahan yung kanilang mga mamamayan kung nag-aaway yung pinakamataas na opisyal ng kanilang pamahalaan. So, nag-reflect yon doon sa latest survey ninyo. Kailan ba uli ginawa yung fieldwork nito? From November 26 to December 3, Christian, kaya nung nakaraang buwan, halo-halo na yan eh. Kasama na yung impeachment complaints, yung mga press conference, yung mga quadcom meetings, at yung mga payag mismo ni Bongbong Marcos bilang pagtugon doon sa mga payag ni Sara Duterte. So, pareho silang tinamaan din sa away na yon. Yep, pareho silang tinamaan. At medyo mas malaki yung pagbaksak ni Sara Duterte sa approval at trust. No? Yun ang naging nakita natin sa survey. Kasi yung kay Bongbong Marcos, hindi naman masyadong gumalaw. Nanatili pa rin siyang pamaba sa mayorya, pero 2 puntos lang yung binaba. Okay, ito para makita ng iba, no? Ang ibinaba ng approval rating ni President Marcos compared to the start of 2024, no start ng 2024, that was 55%. Nung matatapos ang 2024, 48%. So minus 7 points. Si VP Sara Duterte, nung simula ng taon, 67%. Ngayon ay 50 na lang. O kabawasan ng 17 points. Ang una kong tanong, Prof, no? Is it not comparing apples and oranges pag kinukumpara natin yung approval rating ng presidente at ng vice presidente na basically magkaibang trabaho? Yeah, hindi dapat kinukumpara yung approval, no? Kasi ang tanong doon ay kung aprobado sila o hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin. At kung ang pinagbabatayan ay tungkulin ng opisyal, bagamat hindi natin masabi kung alam nila kung ano yung tungkulin, hindi mo pwedeng i-compare apples and oranges yun. Ang pwede natin i-compare ay yung kanilang trust rating. Kasi yun ay kung sila pinagkakatiwalaan, hindi masabing pinagkakatiwalaan o hindi pinagkakatiwalaan. Sa trust rating, gaano ba kalaki yung disparity between the two top officials? Well, 2 puntos lang eh. Halos pareho lang eh. 47% nagtitiwala kay Bongbong at 49% nagtitiwala kay Sara. 51% kay Cheese at kay Martin Romualdez, mas marami yung hindi masabi kung nagtitiwala o hindi sila nagtitiwala. Significant yung sinabi niya. So basically, tinamaan daw both President Marcos and Vice President Sara Duterte ng kanilang bangayan. Itong mga nakaraang buwan o linggo. Ba? Kung naalala ninyo, basically, kung babalikan natin yung most significant political events of this year, well, ito po yung break up ng unit team na hindi naman po nakakabigla, pero syempre talagang kakaiba yung detalye, no? Lalo nung nagmumura na yung Vice President. Mas tinamaan si Vice Presidente Duterte kasi ang laki ng binaksak niya nationally. Makikita mo na bumaksak yung kay Bongbong Marcos sa Mindanao. Okay. Kasi yung approval niya from 26 bumaba ng 14 at yung disapproval niya umakyat na sa majority 55. Pero sa ibang area, hindi ganun kalaki ang binago na bago. Yung kay Sara Duterte, laki ng binaba nationally. At maging sa Mindanao at Visayas, na dati-dati yung Mindanao 93% noong September, bumaba siya ng 80%. Mataas pa rin yun, no? Kung ating titingnan. Pero hindi yan yung level ng approval na inaasahan mo sa mga Duterte. Nitong mga nakaraang taon, si dating Pangulong Duterte, halos lahat ng taga Mindanao, pag tinanong mo kung aprobado sila, nung kabuuan ng kanyang termino, hindi kumakalas, no?
Ito medyo kumalas na. So yun yung maaaring tingnan natin. Mas malaki ang pagbaksak ng mga ibang opisyal sa Mindanao, pero si Sara Duterte ang bumaksak sa Visayas, Mindanao at sa buong bansa. So tinamaan siya talaga. Pero how would you know kung talagang factor yung kanyang mga banat o yung pagkilos o yung behavior dito sa kanilang away ni President Marcos? Yeah, contextual lang, Christian. No? It's not necessarily based on the data that we have in the survey. Pero contextual lang, no? Ano yung nangyayari bago ginawa yung fieldwork, ano yung kondisyon sa ating pamahalaan at politika. At malino naman na yung Vice Presidente at Presidente hindi na nagkasundo at medyo may kaanghangan ang kanilang, lalo na yung Vice Presidente, kanyang pananalita laban sa administrasyon at laban mismo sa presidente, sa unang ginang at sa tagapagsalita ng kapulungan ng mga kinatawan. So mga nabibilib, no, ang lalim magtagalog ni Prof. Ronnie. Grabe. Kaya natin yan, Bulakenyo din tayo. Malalim din ang Tagalog natin. Anyway, mukhang nakikipagtalastasan sa atin si Prof. Ronnie Holmes, no? Anyway, so basically itong pagbaba na ito ng kanyang approval ratings itong si Vice President Sara Duterte, kung ikaw yung strategist niya, kung ikaw siya, basically this is something that you cannot ignore. Is that correct? Well, yeah, definitely it cannot be ignored, and should have not been ignored earlier, no, when there were slight incremental changes in her approval and class ratings. There could have been a different strategy in terms of responding to what she claims or asserts is political persecution. No, it need not necessarily be the tack that she has taken, which basically suggests that she's all after pulling down the entire government. Yun yung medyo mas mahirap sigurong tinatanggapin na itong dalawa na ito nagsama, ang kanilang pangako ay magkakaisa sila, hindi nagtagal ay nabubuwag na. Hindi lang nabubuwag, talagang nagsisiraan na. No? At iba na ang uri ng kanilang sagutan, lalo na galing sa Vice Presidente. Prof, yung the fact na mas malaki yung tama sa approval rating nitong si Sara Duterte kumpara dun sa approval rating ni President Marcos, does it mean na parang mas malinaw sa mga tao kung sino yung mas aggressor dito, mas aggressive dun sa away ng dalawa? Can that be said? Partly, although Christian, inote mo na, no, na mababa na talaga yung approval at trust ni Presidente Marcos nung pa. So baga tumabla na lang si Sara Duterte kay Bongbong Marcos ngayong survey na ito. Medyo lumapit. Humabol siya kumbaga. Lalo-lalo na doon sa pagtitiwala, halos dikit na sila. Dati-dati, mas malaking pagtitiwala siya. Siya ang pinagkakatiwalaang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ngayon, hindi na siya. No? At hindi na mayorya yung trust rating niya. At umakyat na sa halos 3 sa 10 Pilipino ang hindi nagtitiwala sa kanya. So medyo doon, hindi na maganda ang pagtingin ng mamamayan sa kay Bongbong Marcos based on performance and trust ratings dahil hindi naman gumalaw. No? It's been less than the majority since September 2024. Pero dahil dito sa away nila, yung Vice Presidente at ang bumaksak rin, no, yung kanyang approval and significantly for the second straight time from June to September and then September to December. So basically nga, mas tinatamaan dito yung Vice President doon sa konteksto ng kanilang away. Siguro mas malinaw kung nakita natin na tumaas kahit papano yung approval at trust ratings ng presidente. Doon siguro medyo pwedeng tingnan, mas parang siya yung pinapanigan dito. Tama ba yung ganang pagtingin sa mga ganyang survey? Tama yung ganang pagtingin. Since hindi gumalaw, hindi nag-improve yung approval at trust ng presidente, maaring hindi siya talaga hindi siya nakinabang, no? At hindi rin siya masyadong disbentahe para sa kanya. Ang mas pinapanagot dito sa gaguluhan ay yung Vice Presidente. Okay. Ang parang pagbasa ko dito sa pinag-uusapan natin, at least malinaw pa rin pala dito sa ating mga kababayan yung tama at saka mali. Hindi ko sinasabing puro tama yung isang panig, no? Pero kung makakita sila siguro ng obvious na mali, nakikita nila yan. Tama?
Yeah, no, medyo yun, parang kasi nga magulo na, 'di ba? Normally Christian, actually hindi ko masyadong inaasahan na babagsak ng gano'n kasi normally 'pag pagdating ang Pasko sa aming mga survey, nananatili lang yung approval at trust rating ng mga mataas na opisyal. Pero ito kauna-unahan ng pagkakataon na nakita natin na yung dalawang pinakmataas na opisyal pareho sa kalagitnaan, halos kalagitnaan ng kanilang termino, parehong wala na ang suporta ng mayorya para sa kanila based on performance and trust. Okay, ito naman yung crucial question. Alam natin na merong mga isinampang impeachment complaints against the Vice President. Tatlo yun. Kung ako ba yung, kunwari, kung ako yung presidente, na ako yung target ng pananakot, death threat nitong Vice President, at gusto kong i-go signal yung impeachment, even quietly, is this the right moment given na bumagsak ng 17 points yung approval rating ng Vice Presidente at hindi sila nagkakalayo ng kanilang trust rating. 2-point difference. Well, maaari niyang gawin yan, pero kinakailangan ay masusi niyang pag-aralan kung paano niya makukumbinsi yung publiko na itong pamamaraan para mapanagot o talagang dapat panagutin ang Vice Presidente at itong legal na pamamaraan kung bakit siya papanagutin. Kasi Christian, di ba, yung borrow public opinion, batay yan sa pagkaunawa nila doon sa ginagawa ng mga opisyal. At ang impeachment nito mga nakaraang taon ay nakita na talagang napaka-political. No? So, maaring ito yung lalo makagulo kung hindi naman magkasundo-sundo yung dalawang kamara o sa isang kamara patungo sa susunod sa mataas na kamara. So, depende yan talaga doon sa estratehiya ng magsusulong ng impeachment. Kung isusulong man yan ng ehekutibo. So, pwede rin palang makarecover dito yung kampo ng Vice Presidente, no? Depending on Oo. how they will attack or approach the impeachment. Pwedeng no? Makakuha ng public sympathy. Baka dun pa tumaas. Pwede rin, Oo. no? Naalala ko kasi nung nag-impeach kay Chief Justice Corona, meron nung nilabas na expose na may nag-text sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Siguro naalala mo yung Christian, no? Parang yung isang mataas na opisyal na mababang kapulungan, tinext yung mga partido niya, parte ng mayorya, na hindi na makukuha yung kanilang PDAF kung hindi sila susuporta. Nagkamali dahil tinext eh. Siguro naman natuto na sila na huwag magte-text. O kaya yung Ebidensya na. magte-text, yung after 30 seconds nawawala. At Salamat hindi sa tip, at hindi na screenshot, no? So, mahirap yung impeachment eh. Maraming proseso 'yan, no? So, interlocking 'yan eh. Kumbaga, maraming bearing na kinakailangan mo siguraduhin na ang pagtakbo niya ay medyo smooth, no? Ang problema, hindi ko alam kung biyasa yung mga tao sa loob ng administrasyon sa pagpapakilos ng iba't ibang proseso para masaayos yung proseso ng impeachment sa mababang kapulungan hanggang sa Senado. Isa kasi sa mga kumakalat na information card on social media, yung presidential approval tracker. Sa TV5 yata ito, no? Tama ba? Oo. Pero galing din sa datos ng Pulse Asia yung comparative approval ratings ng last 4 presidents, tama ba? Yeah, galing Sa din inyo sa rin amin. yun. Galing din sa inyo. Kasi lumalabas dito na second only to Gloria Arroyo, si BBM pagdating sa mababang approval rating heading into the midterms. Tapos si Sara Duterte, second only to Noli De Castro heading into the midterms. Pero si Noli De Castro kasi pagbaba niya 1 point lang eh. 'Di ba? 55-54. Sara is 17, 'di ba? Yep. Kumbaga, to begin with, they're not that popular. Especially kalahati naman si Noli De Castro. Ang talagang very unpopular si Gloria Arroyo. From 26% at the start of 2006, naging 25% toward the end of 2006. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng yung United Opposition ng 2007 at doon talaga nanalo si Sonny Trillanes miski nakapiit. 'Di ba? Yung tinatawag nilang protest vote against Gloria Macapagal Arroyo.
Pero dito, Yeah. given the present context, how do you think this could affect the effectiveness of the president in going about what he's supposed to do for the next 3 years kung 48% ang approval rating niya sa pagtatapos ng 2024? Well, kumbaga, pangalawang wake-up call na sa Pangulo, no? Kung dalawang survey na mababa ang kanyang approval at trust, siguro dapat ay magising na. Ano ba talaga yung hinihiling ng tao na dapat tugunan? Ito ba yung napupunuan sa pamamagitan ng mga ginagawa nila ngayon o dapat pang bigyan pansin o magpatupad ng ibang programa o magpasa ng mga batas na maaaring mag-institutionalize ng programa para matugunan yung mga pangunahing usapin. Medyo hindi yan ang nakikita natin o ng publiko, kaya mababa yung kanyang approval at trust rating. I-correct ko lang, no, Christian, doon sa card na pinost sa yung approval rating nung September ng Vice Presidente ay 60, hindi 67. Oo nga pala. Mm. Hindi ganun kalaki ang binaba. Although malaki pa rin yung 10 puntos, goes Okay. beyond the margin of error, but it's not significant as 17.